Isang guro, isang sniper, at isang tao na kinatakutan mismo ng mga Amerikano. Mag-isa lang siya, walang hukbo, walang ranggo. Pero dahil sa kanya, may mga sundalong tumangging magpatrol sa gabi. Hindi siya multo, hindi ito alamat. Ito ay totoong kasaysayan. Maraming kwento sa Pilipinas ang tinatawag na multo. Pero may mga kwento sa kasaysayan na mas nakakatakot dahil totoong tao sila. Sa video na ito, ikukwento natin ang isa sa kanila, isang public school teacher na naging pinakamapanganib na sniper ng kanyang panahon. Si Teodoro Asedillo, na mas kilala bilang Doring, ay isang public school teacher sa Rizal noong 1920s. Tahimik, educated, may respeto sa komunidad. Hindi siya kriminal, hindi siya rebelde. Isa lang siyang guro hanggang sa may nangyari. Sa panahon ng pamumuno ng mga Amerikano, laganap ang abuso ng constabulary sa mga probinsya. May mga ulat ng pang-aaresto ng walang kaso, pagpapahirap, at pananakot. Isa sa mga ito ay direktang tumama kay Asedillo. Dito nagsimula ang kanyang pagkawala at dito rin nagsimula ang takot. Mula rito, hindi na ito kwento ng nakikita. Ito ay kwento ng naririnig. Hindi bumuo ng grupo si Asedillo. Hindi siya nag-recruit. Mag-isa siyang kumilos. Isang putok, isang tama, isang bangkay. Pagkatapos, katahimikan. Walang bakas, walang direksyon. Unti-unting kumalat ang takot. May mga patrol na hindi na bumabalik. May mga sundalong ayaw nang mag-duty sa gabi. Hindi nila siya makita, pero ramdam nila ang presensya niya. Parang multo. Nagpadala ang mga Amerikano ng mas malaking puwersa. Isang malawakang manhunt. Hanggang isang araw, natapos ang pagtugis. Napatay si Teodoro Asedillo sa isang ambush at para patayin ng alamat, pinugutan ang kanyang bangkay. Ipinakita ang ulo niya sa publiko. Isang mensahe na ang sino mang lalaban ay ganito ang kahihinatnan. Pero may problema. Pinugutan nila ang katawan pero hindi nila napugutan ng kwento. Hanggang ngayon, si Teodoro Asedillo ay paalala na minsan ang pinakakinakatakutan ng isang imperyo ay hindi multo, kundi isang taong tumangging yumuko